Ginising si Conrad na malalakas at sunod-sunod na katok sa pintuan. Nabulabog ang diwa niya at tumakas ang anumang antok sa kanya. May bisita siya. This must be the first time at sa ganito kaaga pa. Bumangon siya. Natanggal na pala ang tainga niya ang earphone at nalobat na rin ang phone sa tabi niya. He was still topless. At tanging boxer shorts lang ang suot niya sa katawan. Isang magandang bagay na nawala ang ingay mula sa labas. Nakahiga siya at nakahinga ng maluwag. Baka umalis na ang morning intruder niya. But he was about to go back to sleep. The persistent banging of the door. Wait! Nagkukumahog ang kilos niya na hindi na nagawang magsuot pa ng pang-itaas. Nakahanda na siyang bulyawan ang nambubulabog sa pagtulog niya. Ngunit kaagad ding napahinto na makita kung sino ang nakatayo sa kanyang harapan. Si Miraya. Kung hindi niya lang alam na gising na ang diwa niya, malamang ay iisipin niyang panaginip lang ang lahat. Bulag si Mira. Pero tumatago sa kaluluwa niya ang mga titig nito. Para siyang gagong virgin na natataranta dahil sa ayos niya. He was lost for words. Nagmistulang nalunok niya ang kanyang dila bago bumuka ang bibig para magsalita. Mira, nananadya ka ba talaga? Kaagad nitong bulyaw sa mukha niya. This was not a friendly visit. Kita sa seryosong mukha nito. May gitla pa sa noo nito. At nararamdaman niya. No, let us not fight, babe. Ayaw na ayaw niya itong patulan kung away man lang ang patutunguhan ng pag-uusap sa ngayon. Ang magalit ito sa kanya ang pinakahuli niyang nanaisin. Ano ba ang nagawa ko? Malumanay ang boses niyang tanong. Napatikim naman ang mga labi nito. Shit! Ang sarap na talagang hilahin ni Miraya at kuyumusin ito ng halik. Alam ng Diyos kung gaano siya nagtitimpi. Lalo pa at nasa likuran pala nito si Mel. Apologetic itong nakatitig sa kanya. Saka lang niya napansin ang hawak na laruan ni Miraya. Gusto mo talagang ipamukha sa lahat na may pera ka, no? Na kaya mong bilhin ang lahat ng bagay ng tao. Anong gagawin ni Jacob sa sandamakmak na mga laruan na ipinadeliver mo, ha? Buntot lang ng delivery van ang natatanaw niya. Pero malamang na iyon na ang nag-deliver ng mga pinabili niya kay Rika. Siguradong matutuwa si Jacob. Pero galit naman si Miraya. Si Hana ang nanay ni Jacob pero si Miraya itong nangangalitis sa galit. Lumagpas ka na sa linya. Pati sa ibang tao, pumapapil ka kahit hindi naman dapat. Alam mo bang, hindi nakakatulong sa bata ang maraming material na bagay. Napipigtas din naman ang pasensya niya. Pero kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili. Kahit na nga nakakapikon talaga ang ginagawa ni Miraya sa kanya, ipinapahiya siya nito kay Mel at sa ibang taong nadagdaraan na napapatingin sa kanila. Masyado kang pabida. Walang kaabog-abog na ibinato nito sa dibdib niya ang laruan. Tuluyan ng humulagpos ang galit niya. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo, ha? Pabida ka rin kagaya ko, right? You are acting as if you're Jacob's mother. Natamimi naman si Miraya na tila may nagdaang sakit sa mga mata nito. Pero kaagad din namang natakpan ng nagbabagang galit. Pinagsisihan niyang sinabi niya iyon. Hindi niya gustong batuhin ito ng insulto. Kung gaano niya kabilis pagsisihan ang nasabi, ganoon naman kabilis ang paglagapak ng pisngi niya.
Dumapo ang malakas na sampal ni Miraya sa kanyang mukha. Ramdam niya ang hapdi ng balat, pero mas ramdam niya ang pagpupuyos ng damdamin. Nagpagting pati tainga niya. Natigilan naman si Mel. Umawang ang bibig at nanlaki ang mga mata. Sana magtanda ka na. Mariing wika naman ni Miraya. Tatalikod na sana ito pero maagap niya itong napigilan. Sa bugso ng damdamin at hinaklit niya si Miraya sa baywang. Ilang segundo ang lumipas. Naipasok niya ito nang walang kahirap-hirap sa loob. Kaba kaagad ang rumistro sa mukha nito nang tila ma-realize ang nagaganap. Conrad, that's it baby. Kabahan ka sa maaari kong gawin. Ang gusto lang naman niya ay mag-usap sila. Once and for all. Pero heto siya. Nawawala sa tamang huwisyo. Nagdilim ang isip niya. Habang malapit siya kay Miraya, ramdam na ramdam niya ang pagkawala niya sa sarili. Idinaitin niya ang mukha sa pisngi ng babae. Alam ng Diyos kung ano ang naiisip niya habang kalapit ito sa kanya. Isang bahagi ng utak niya ay nagsasabing mali ang binabalak niya. Ang kabila naman ay itinutulak na pagbigyan ang sarili. Mira. Ang hina ng boses niyang sinasambit ang pangalan nito. Nararamdaman din niya ang nabubuong tensyon sa katawan nito. Naririnig niya ang eratikong paghinga nito. Maging ang kanyang dibdib. Halos sabog ang buhok nito. Ang mga mata nito, kahit na hindi nakakakita ay halata ang pagiging bulag para pa ring humahalukay sa sikmura niya. Ganoon pa rin ang epekto ni Miraya sa kanya. Mira. Umangat ang palad niya at humaplos sa likod ng kanyang hintuturo. Sa mukha ni Miraya. Parang may dumadaloy na kuryente sa bawat kalamnan niya. Nabuhay ang tensyon sa katawan niya. Si Miraya man ay kakikitaan ng pagkabilisa. Sana hindi lang dahil sa natatakot ito sa kanya. Sana nararamdaman pa rin ito ang mga damdamin na kaya niyang buhayin dito. Miraya. Mas inilapit pa niya ang mukha rito. Sinisiguro niyang pumapaypay ang hininga niya sa mukha nito. Conrad, anong ginagawa mo? Tila ito binalikan ng tamang huwisyo. Nagsimula itong maging malikot, nanulak at nang hindi siya matinag, ay tuluyang nagwala na ito. Hindi niya hahayaang lumabas ito nang hindi sila nagkakalinawan. Masyado nang mahaba ang pasensya niya. Halos 3 buwan na siyang naririto sa Paite. Bitiwan mo ako! Garalgal ang boses nito. Tumatama ang mga suntok nito sa katawan niya. Malayo ito sa submissive na Miraya na pinakasalan niya noon. Ang babaeng halos hindi makatingin sa kanya ng tuwid. Lumalagapak muli ang mga palad nito sa pisngi niya. Nakaamba na itong mangalmot at manukod, pero maagap siya. Hinuli ng kanang kamay niya ang nagwawala nitong mga palad at binakura ng mga hita ang ibaba nito. Nakulong ito sa pader at sa katawan niya, kaya wala na itong mapupuntahan. You can't run anymore. Mariin naman siyang napamura. Conrad, nanginginig nitong sambit sa pangalan niya nang idikit niya ang sarili rito. That's it. Pangalan ko lang ang sasambitin mo. At hindi ang buwisit na lalaking yon. Ano ba? Pakawalan mo nga ako. Nagbago na ang tono ng boses nito. May halo ng pakiusap. Nabawasan ang pagiging mabangis. May pagsusumamo na sa maamong mukha nito. Na tila ba nakahandang manlapa anumang oras. Pero ibang panlalapa ang gusto niyang mangyari. Ibang parte ng katawan niya ang gustong magparusa rito. Pauwiin mo na ako. You were here for confrontation, di ba? Idinikit niya ang namumukol na niyang ibaba kay Miraya. Pumapalakpak ang puso niya nang makita ang pag-awang ng bibig nito.
Nanigas din ang katawan nito. May pawis na rin na namumuo sa makinis nitong noo at leeg. At alam niyang naaapektuhan ito. We will talk on my terms. On my terms. Sa pilit pinatigas na boses ay wika niya. Ang dami-dami nating dapat pag-usapan, Mira. Mag-uusap tayo pero hindi dito sa loob ng bahay mo. At pwede ba tigilan mo yung ginagawa mo? Kinuha niya ang pagkakataon para paglapatin ang mga labi nila. Ang malambot na labi nito. Halos maduling na siya sa sobrang lapit ng mga mukha nila. Bakit? We used to be this close. Halos hindi na niya marinig ang sariling boses. Nanginginig pa nga iyon. Nababaliw na talaga siya. Disclose? Naalala mo ba? Itinikom ni Miraya ang bibig nito. Mas lumiyo ang utak niya. Nakakainis na nakikita itong tila nandidiri sa naglapat ng mga labi nila. Bakit? Dahil ba sa Paulo na yon? Ate, kuya? Nag-iingay si Mel sa labas. Binabayo na nito ang pintuan. Pero kahit magsisigaw pa ito, wala itong magagawa. Hawak niya ngayon si Miraya. Mel, tulungan mo ako! Bago pa man mabuo ni Miraya ang sasabihin nito, ay nakuyumos na niya ang mga labi nito. Nagwawala kaagad ang puso niya. Tila ba ang labi nito ay isang wine, ang tamis, nakakabaliw, nakakawala sa tamang bait. Nanlaban ito sa kanya pero walang anumang laban ang kahinaan nito sa kanya. This was wrong, alam niya. Pero hinihila siya ng kagustuhang mahalikan ito ulit. May karapatan siya. Nilalima niya ang paghalik. Dahil nakabuka ang bibig nito, ay walang kahirap-hirap niyang naipasok ang mga dila niya. Umungol si Miraya. Mas nababaliw siya. Alam niya kung gaano kaganda sa pandinig niya ang mga ungol nito. Hindi na lang bibig niya ang naglunos sa malambot nito mga labi. Natagpuan na lang niya ang kaliwang palad na minomolde ang kanang kamay nito, lalong-lalo na ang dibdib nito. Ramdam niya ang paninigas ng dulo ng dibdib nito. Mas lalong nagwawala ang ibaba niya. Mas lalong naging matindi ang pagnanasa niya. Binabaybay ng palad niya ang laylay ng duster nito at sa isang iglap lang ay kusa ng kumiskis ang palad niya sa malambot at makinis nitong balat. Umuungol siya. Ganun talaga ang epekto ni Miraya sa kanya. Pinasok niya ang palad sa ilalim ng manipis nitong brassiere at pinagpala ang tuktok nito. Marahan niyang nilaro ito. Rinig niya ang dagundo nito na nakakahon sa bibig nito. Gusto niyang marinig ang bawat pagsinghap nito, ang bawat ungol, pero mas lalong ayaw niyang pakawalan ang pagkakataong madama ang mga labi nito. This was like a manna in heaven. Minsan lang dumarating ang pagkakataon. Tila ba nawala siya sa sarili at naramdaman niyang may nararamdaman siyang mainit na likido na dumadaloy patungo sa kanyang bibig. Tumigil na siya sa pagkawag si Miraya at hinayaang tanggapin ang kapangahasan niya. Kaya naman, nagulat siya. Hiniwalayan niya ang mga labi nito at matamang tinitigan ang buong mukha nito. Tahimik itong umiiyak. Bumalatay ang hinanakit sa mukha nito. Kinuyumos naman ang puso niya sa nakikitang ayos ni Miraya. Anong kagaguhan ang nagawa niya? Mira, parang kidlat na nabawi nito ang kamay mula sa pananalasa sa dibdib niya. Tuluyan niyang nilagyan ng pagitan ang mga katawan nila. I'm sorry, Mira. Bakit hindi mo ituloy? Ipakita mo kung gaano ka kawalang kwenta. Sa kama ka lang naman magaling, hindi ba? Nangangatal ang mga labi nito. Marahas nitong pinahid ang mga luha sa pamamagitan ng likod ng mga palad nito. Ngayong pagkakataon na niya, bumabahag naman ang buntot niya. Sinusundot siya ng konsensya. Lagi na lang niya itong nasasaktan. Ate? Ate Mira? Hanggang ngayon ay nanatiling nasa labas ng bahay si Mel. Hindi iniiwan nito si Miraya. Kung wala kang sasabihin, pauwiin mo na ako. Paano ba siya magpapaliwanag?
Dinagdagan niya lang ang kasalanan niya. Matapos ang ilang saglit na pagtitig kay Miraya at pagkawala ng ilang buting hininga, tuluyan nang kumalas ang pagkakabakod niya rito. Move a little. Sinunod nito ang utos niya. Sa kaniya binuksan ang pintuan. Ang nag-aalalang mukha ni Mel ang sumalubong sa kanya. Sinilip nito sa loob si Miraya. Ate? Mababanaag sa mukha nito ang pag-alala. Pero puminta kaagad ang pag-alala nito nang makitang may bahid ng luha sa mga mata ni Miraya. Hinawakan nito si Miraya sa kamay at iginiya palabas sa bakuran. Nang aakusang mga titig ang iniwan nito sa kanya bago tuluyang lumayo sa kanya. Habang sinusundan niya ng tingin ang dalawa, hindi niya maiwasang magngit-ngit at magalit sa sarili. Pagkakataon na niya sana. Pero hinayaan niya ang pagkakataon na yun. Hinayaan niyang pangunahan siya ng kanyang emosyon. Isa kang malaking gago, Conrad.